The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows, and as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." He sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Father Rolly po ay taga Birac, Catanduanes. Nagtatanong siya kung pwede daw mangaraling sa Greenbelt. Ano po? Manghihingi po siya para po sa simbahang pinapagawa niya. Ano po? Sabi lang natin sumulat. You have heard this many times, that generosity is never about how much you have given, but how little you have kept for yourselves. Generosity is never about how much you have given, but how little you have kept for yourselves. The gospel reminds us about Jesus telling his disciples that some people give out of excess compared to the widow. The second reading, God has given himself without keeping little for himself, because he has given totally himself. Hindi naman namigay ang Diyos ng isa sa kanyang mga anak, kundi ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaisa-isa ang ibinigay. At yung anak na ibinigay, hindi nagtira para sa sarili. Ano po? Nabayubay sa krus ng hubad. Naked. Ibinigay lahat. Galing po ako sa Abu Dhabi. At nag-mission para sa ating mga OFW. Ano po mga kwento ng mga kababayan natin? Yung sila ay nagtitipid, pagkaminsan 3 init ang ulam, pero yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas, nag-i-eat all you can. Nagtitipid sa kanilang mga ginagastos, pero yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas ay gastos dito, gastos doon. Sabi nung isa, ang mahirap, Father, hihingian ka, pinakita sa akin, may sulat, ano po, sabi, tingnan mo ito, Father, nanghihingi ng pera para sa birthday ng anak ng kapatid. Ano po? Pwede ba ako hindi magbigay? Ang sagot doon ay, oo, hindi mo naman anak yun eh. Kailangang ituro mo sa tao na kung hindi mo kayang
gumastos, huwag kang gagastos. Hindi po ba, ano? Pero, sabi niya, kaya lang nasusumbatan ka. Nakarating ka lang daw sa ibang bansa, naging maramot ka na. Kaya, mahirap yun eh. Alam natin yung kasabihang ibigay mo ang palad, kukunin ang siko. Pag binigay ang siko, kukunin ang braso. Binigay ang braso, kakagatin ang leeg mo. Hanggang kailan? What I'm trying to say, my brothers and sisters, we have brothers and sisters in other country who is more than generous in the way they share the resources. Marami kong kakilala na kung saan nagpapadala ng pera, wala silang naipon, pag uwi nila, mas mahirap pa sila sa daga. Bakit? Yung pinapadala nilang pera, ginastos lahat. Pati yung sasakyan na inutang, hindi nabayaran, yung bahay na inutang, hindi nabayaran. Wala naman silang pensyon kasi wala naman silang SSS. Sayang yung pagod. At kaya nga, nung nandun ako, sinasabi ko, to manage your finances, you remember 10, 20, 70. You give 10% of your salary, gross, to your apostolate, depending to whom you want it to give. But you must have a forced savings. 20% forced savings. Kailangan mo mag-ipon. Mahirap yung iba, may iPhone, walang ipon. Ano po? May iPhone, walang ipon. Ha? Kasi gusto palaging bago ang gadget. 20%. Then 70% of your salary will be used for your daily expenses. If you spend more than 70%, it means you are living beyond your means. So kung ikaw ay nagbibigay more than the 10%, kinakain ng 70%, walang natitira sa iyo, then you are living beyond your means. You are living beyond your means. But if the 70% you have is really a big amount, then hopefully you share. Maraming beses ko yan sinasabi. Pag umuunlad ang buhay, hindi dapat nagpapasasa, kundi natutong magbigay. My dear friends, my brothers and sisters, that is all about generosity. But the first reading is not about generosity. The first reading is not about generosity. It is about how God deals with us. About a prophet who is hungry and poor, telling the Lord, and how did the Lord answer the cry of the prophet? Mahirap ka? Pinadala siya sa isang mas mahirap na balo. Mas mahirap na balo. Anong dynamics nun? Nagrereklamo ka. Wala akong sapatos. Pinadala ko sa Diyos, ng Diyos isang taong walang paa. Sino mas mapalad? Yung walang sapatos o walang paa? Mahirap na mahirap ka, pinadala ka sa isang balo na ang kakainin ay para na lang sa magdamag. Anong tinuturo ng Diyos? Learn to appreciate what you have. Learn to appreciate what you have. Sa tingin ko, yan ang problema ng marami sa atin. We fail to appreciate what we have. Kaya tayo malungkot, hindi dahil wala tayo, kundi naiinggit tayo kung anong meron ng ibang tao. That is our common frustrations. Not that I do not have, but I always covet, wanting what my neighbors are having.
Mga minamahal na mga kapatid, ang tinuturo ng Diyos ay matuto kang magpasalamat kung anong meron ka. Second, ano tinuturo ng Diyos sa balo sa unang pagbasa? That I will provide. What I'm trying to say, generosity is not simply about the amount. Generosity must be a product of your prayer. Keep this in mind. It doesn't mean you are giving, you're sharing, you are generous. Listen to this. It doesn't mean if you are sharing, you are giving your resources, you are generous. You can be stupid. You can be stupid. Sorry for the words. Bakit? Pagka minsan, mas nakakatulong yung hindi ka nagbibigay. Mas nakakatulong. Bakit? May mga taong sadyang walang ginawa kundi manghingi. At hindi sila natututo. They become parasites. They become parasites. Tulungan natin. Ano sabi ko palagi? Many of the children had a wishbone without a backbone. Gusto lang na magandang buhay, pero ayaw magsumikap. Gusto lang magandang grade, pero ayaw mag-aral. Computer ng computer, cellphone ng cellphone. Gustong ma-promote, pero ayaw magtrabaho. Gusto magkatrabaho, pero ayaw mag-apply. Gustong magka-jowa, ayaw manligaw. Di ba, Gustong sagutin, ayaw maligo. Ano ibig ko sabihin? Ang tinutulungan lang ng Diyos ay mga taong tumutulong sa sarili. Ang Diyos natin ay hindi nagkukonsinti ng mga tamad. Sometimes, people make you feel guilty. Maraming tao magaling na gano'n, Yung kinukonsensya ka pa dahil hindi ka tumulong. They are the manipulators. They are the manipulators. May alam ako ang hilig magyayang kumain, pero ni minsan hindi dumukot. May mga taong ganon. Di po ba, Mahilig mag-party pero ayaw mag-ambag. Mga minamahal na mga kapatid, generosity is never about money. Generosity must be a product of your prayer. Ano sabi ni Santo Papa? I question any charitable act that doesn't hurt. I question any charitable act that doesn't hurt. Kasi sadya namang madali lang magbigay ng sobra. Minsan, pagkatapos ng misa ko dito, sinalubong ako dyan ng isang babae. Maayos ang damit. Nagpakita ng reseta ng gamot. Kailangan ng gamot. Nakita ko. Anong katuruan? Huwag mong bibigyan ng pera. Bumili ka ng gamot. Para kung hindi niya kailangan yung gamot, magdusya siya magbenta ng gamot. Di po ba, Sabi ko, bili tayo ng gamot. Sa Mercury, wala po niya sa Mercury, Father. Saan? Sa Bangbang. Ay, malayo. Malayo. Matali. Sabi, oy, paano yan? Tapos, dinukot ko yung aking stipend. Binigay ko sa kanya. Ano po?
Pagtingin niya, sabi niya, kulang po ito, Father. Ay, di dinagdagan ko. Kasi yung anak niya, nasa PGH, hindi magandang kalalagayan. Nung nasa parking na ako, feeling ko naloko ako. Merong ganun, di po ba? Na yung, parang naloko ako. So bumalik ako sa opisina, tumawag ako sa PGH. Tinawagan ko yung nurse station. Sabi ko, ako po si Father Dave. Magtatanong lang ako kung meron kayong pasyenteng ganito. Sabi, wala ho, Father. Naloko kayo, ano? Pambirang nurse ito. Hindi man lamang, ano? Hindi ba? Ganon talaga ang buhay. Ganon talaga ang buhay. It hurts. Kwento ko yan kay Bishop Sok. Kasi, ang hirap nung, paano na lang kung tunay yung manghihingi? Di ba? Anong sagot lang sa akin ng butihing obispo? Paminsan-minsan, magpaloko ka. Ano po? Huwag mo lang araw-arawin. My dear friends, my brothers and sisters, generosity must always be a product of your prayer. If you don't pray, you will never be generous. Please listen. If you don't pray, you will never be generous. Because what you give will simply base on what? The impulse of your emotions. Only those acts of prayer are blessed by God. Amen. Going back to what I've said, Mother Teresa of Calcutta have said this, no one is too poor that they have nothing to give, and no one is too rich that they have nothing to receive. Walang mahirap na walang pwedeng ibigay at walang mayamang mayaman na hindi nangangailangan. Ikalawa, huwag niyo sasabing mahirap kayo. Nasa greenbelt kayo. Mahiya kayo. Ano po? Kung hindi man kayo mayaman, sigurado akong hindi kayo mahirap. Ano po? Hindi kayo mahirap. Anong palagi nating sinasabi? Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin na pakiramdam ng walang-wala. Ano po? Ang pang-apat ay ano? Keep in mind that generosity must be a product of your prayer. Generosity must be a product of your prayer. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.